Kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagbabago. Yes, friend, for sure, marami ka nang naranasang pagbabago sa buhay mo. Maaaring pagbabago ng eskwelahan, ng kaibigan, pagbabago ng antas ng pamumuhay sa lipunan, pagbabago na nagaganap sa iyong katawan, kumbaga, yung mga dating parte ng katawan mo na wala namang buhok, ngayon nagkakabuhok na, di ba? Yung mga ganyan, marami for sure. Pero sa usapan natin ngayong gabi, we're talking about biglaang pagbabago ng nararamdaman or pag-ibig ng isang tao sa'yo. Na akala mo noon panghabang buhay na. Akala mo noon hindi na mawawala pa. Pero sa isang iglap, nagbago siya. So kung tatanungin kita, sa kabila ng lahat ng pagbabagong naranasan mo sa buhay mo, naranasan mo na bang mailagay sa isang sitwasyon na tila nararamdaman mo na yung partner mo ay biglaang nagbago? Nagbabago in a way na hindi na siya sobrang malambing sa'yo. Tulad no mga panahong bago pa lang kayo, mayat maya kang kinikis, mayat maya niyang dinidikit sa'yo yung ano niya. Tapos tuwang-tuwa ka, di ba? Parang ngayon sabi mo, hala, parang hindi ko na alam yung hugis at laki nung... Hindi ko na maalala kasi parang kailan ko pa huling natikman. yung luto niyang embutido para sa'yo. Sige, ilusot natin to. Gabi naman na yan. Diba? Kumbaga, nasaan na yung dating siya? Nasaan na yung pangakong pagmamahal niya na sinasabi niyang hindi mawawala at panghabang buhay mong pwedeng panghawakan? Nagbago in a way na madali nang uminit yung ulo? Wala nang kaamor-amor sa'yo? Wala nang natitirang paglalambing? Or, to sum it up, nagbago sa kahit anong aspeto? Nagbago sa pamamaraang hindi makakatulong or hindi healthy para sa relasyon ninyo. Lungkot, no? Di ba? Ang sakit na parang ikaw nagbabago towards progress, di ba? Development na, sige, babaguhin ko yung mga bagay na hindi mo gusto tungkol sa akin. Babaguhin ko yung mga bagay na ayoko tungkol sa sarili ko na alam kong mas magugustuhan mo ako pag ganito ganyan yung ginawa ko. Magbabago ako sa paraan na ikauunlad ng relasyon na to. Pero siya nagbabago, downgrade. Dear, ba't nandyan ka pa? Bakit pinaglalaban mo pa? Bakit hinahayaan mo na nandyan ka, di ba? I mean, yes, gets, mahal mo. Pero sana, magkaroon ka ng time to evaluate yourself na lang siguro? Kung hindi na kaya na i-evaluate ninyong dalawa yung relasyon ninyo. Kasi alam ko for sure kapag ganyan hindi na nakikipag-cooperate yan. Wala nang pakialam yan. Dead man, ano mararamdaman mo? Nasasaktan ka? Pakialam ko. May bago na ako. Nagbago na ako. Wow, ganda mo. Diba? Na parang, okay, wala na yung pakialam sa'yo. Wala nang pakialam yan sa nararamdaman mo. Alam ko, magkakaroon ka ng maraming katanungan. Pagkagulo ng isipan, marami yan. Tatakbo at babangungutin ka niyan gabi-gabi. But then again, we cannot change the fact na nagbago na siya. Alam niyo, sabi ng iba, baka face lang daw yan, di ba? Kasi sa isang relasyon naman, totoo naman, may iba-ibang stage na pinagdadaanan. Una nga dyan, yung honeymoon stage, di ba? Kung saan lahat ng bagay magaan, masaya, walang problema. Talaga namang minu-minuto, hinahalik-halikan ka. Oo, nilalamutak ka niya. Maya't maya, nangangako sa'yo na hindi ka niya iiwan, hindi ka ipagpapalit, hindi ka pababayaan.
until such time na may unti-unting magsasawa. O hindi naman kaya magpapakita ng totoong kulay ng ugaling tunay. At dito na papasok yung kapansin-pansin na pagbabago. Yes, pwedeng mawala yung spark, pwedeng mawala yung kilig, pero sana mahal ka pa rin. 'Di ba? Sana hindi pa rin siya nagsasawang iparamdam sa'yo na, oy, kahit na hindi na kita masyadong napapakilig, kahit hindi na kita masyadong nabibilihan ng bulaklak, or hindi na kita nadadala ng paborito mong pagkain, gusto kong malaman mo na mahal pa rin kita ha. Nagbago lang ako in some aspects, pero dito pa rin ako sa'yo. Handa pa rin akong tuparin yung mangilan-ngilang pangako ko. Habang nabubuhay ako, habang mahal kita, basta yun yung usapan, di ba? Mahal ka pa rin. Pero kung nagbabago siya in a way na talagang parang wala ng gana, parang nagmamahal ka na lang ng mannequin, di ba? Wala ng kwenta. Para saan pa? Saan yan papunta? Tsaka hindi ko gets bakit may mga ganitong klase ng tao na magbabago, mawawala ng pagmamahal, tapos hindi na lang sabihin ng diretso, hindi na lang maging tapat sa partner nila, hindi na lang sabihin ng agaran na, hindi na kita mahal, pasensya ka na, bye-bye. Kung pwede lang no? Diba? I mean, sana man lang, mag-partners kayo At the end of the day, kung ano yung nararamdaman mo, dapat aware siya doon. Dapat nandun yung transparency. Dapat aware siya na, pumapanglaw yung pagmamahal ko sa'yo umaandap-andap yung pag-ibig ko sa'yo. Baka sakaling magawan natin ng paraan to kasi ayokong mawalay ka sa akin, ayokong maghiwalay tayo kung may konsiderasyon siya sa nararamdaman mo. Pero kung wala, hayaan niya, magiging nonchalant na lang yan siya. Oo. Para na lang kayong board mates. Magkatabi kayong matutulog. Walang tsug-tsug, di ba? Or kung meron man, walang emosyon, di ba? Parang, ganun na lang, matamlay na siya, matumal na, hindi na all out, kagaya ng dati. Parang, di ba, para saan? Hindi ko naiintindihan. Bakit hindi pa maamin? Bakit hindi pa magawang komprontahin? Kasi wala nang patutunguhan yan. Saan papunta yan? Iniisip mo one day magbabago siya ulit, babalik yung dati? I don't think so. It could be worse. Diba? Maaaring mag-progress yung pagbabago niya towards something na hindi mo talaga magugustuhan. Kaya as early as now, ang sinasabi ko sa'yo, tapusin ang dapat tapusin. O kaya naman pag-usapan ang dapat pag-usapan para malinaw, para klaro. Yan sinasabi ko sa inyo, mga best foot forward kasi kayo. Ang galing-galing ninyo sa umpisa, di ba? Una, giling-giling. Go, giling-giling. Sa'yo lang ang ginigiling ko. Di ba sabi nga ng kanta, para lang sa'yo ang giling-giling ko. As ending, may iba ng ginigilingan. Di ba? May iba ng kinikembotan, may iba ng kinakalungan. Sa una lang magaling. Sa una lang marunong magpakitang gilas. Pero kapag okay na, wala na, nga. Alam mo kung bakit? May dahilan kung bakit ganyan yung partner mo, bumabalik na yan sa comfort zone niya kasi nakuha ka na. 'Di ba? Nakuha ka na, natikman ka na, naranasan ka na. Naranasan niya na yung mga dating pangarap lang niya. Okay na siya. So bakit pa siya mag-e-effort ulit? Nasa harapan niya na yung bagay na minsan niyang pinapangarap, 'di ba? May mga ganong klase ng tao na tinitake for granted yung dating pinapanalangin nila ng sobra-sobra habang nagdadasal sila, talagang pinagpapawisan sila ng dugo. Ganun ka-intense yung pagdadasal nila para makuha yung pangarap nila. At pag nasa harapan na, wala na. Taken for granted na. Nakakalimutan na yung rason kung bakit niya pinangarap yun, di ba? Bakit niya pinagdasal, bakit niya pinaghirapang makuha. Kasi nga, again, wala na. Nasa harapan niya na. Babalik na siya sa nakasanayan niya. Kaya kung ikaw, ganyan yung partner mo, mag-isip-isip ka. Di ba? Pero, sige, benefit of the doubt para sa kanila, nakakahiya naman. Masyado silang gisang-gisa diba? Okay, benefit of the doubt. Sabihin na natin na i-assess mo rin yung sarili mo. Kasi baka naman din, baka lang naman na masyado kang nakampante rin na porket alam mong mahal mo siya. Hindi ka na rin masyadong, diba, nag-effort o wala ka na rin masyadong ginawa. Ang alam mo lang, mahal mo siya, hindi mo na siya nakakamusta. Baka naman din, masyado mo lang pinagtuunan yung pagbabago niya, pero hindi mo alam, ikaw pala yung unang nagbago sa inyong dalawa. Diba? Nang di mo namamalayan. Kumbaga, nire-reciprocate na lang niya yung bagay na ginagawa at pinaparamdam mo sa kanya.
Naging bare minimum na lang kayo sa isa't isa. So yun yung mahirap. Nawawala yung communication. So bottom line ng ating usapan, simple lang. Communicate with each other. Yun lang naman yun eh. Mag-usap kayong dalawa. Kumustahan. Ano na ba yung estado ng kanya-kanya ninyong nararamdaman? Diba? Usap kayo. Tapos, ano kayo after? Masaya. Diba? Tapos may pansit pa. Tapos crispy pata. Ganyan. Diba? Usap lang talaga. Be open. Kapag mahal mo ang isang tao, diba lahat naman ibubulalas mo. Lahat isisiwalat mo. In fact, may karapatan naman siyang malaman kung ano yung nararamdaman mo kasi, again, partner mo yan. Ano, ako pa ba gagawa ng GC para sa inyong dalawa? Para nga mag-usap kayo? Diba? At totoo naman, tama rin naman talaga, change is inevitable. Change is constant. Lagi at laging mangyayari yan. Nagbabago at nagbabago ang mundo. Pero sana tandaan natin, no? We must always change for the better. Ang tawag doon, growth. Kasi kung hindi tayo magbabago tungo sa pagiging progresibo, wala, nga. Lagapak. Kaya ikaw, te, ayusin mo rin, ha? Galingan mong gumili. Charot. Charis lang, oo. Yan, kasi kapag nag-aaway kayo, lagi mo kasi sinasabi, magbago ka na. O, nagbago tuloy talaga siya. Oo, pero mas lumala naman. Pero kapag sinabi mo naman na, sana wag kang magbago, ayan, yung ugali ng loko, ganun pa rin talaga. Tinotodo niya yung pagiging babaero, lalakero. Ay, nako, basta ako, ang maipapangako ko lang sa'yo, si Biboy Bibo ay hindi magbabago. Pagdating sa pagmamahal niya para sa'yo. Yes, totoo yan. Maniwala ka dyan, panghawakan mo yan. Darating ang araw, dalawa na lang tayo sa mundo, ako pa magbababad ng postiso mo sa garapon. Charot. Baka mauna pa ako sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Well, anyways, bago pa tayo tuluyang magbago ng usapan, eto na, alam ko naman na ito na ang iyong kinasasabikan, ang iyong hinihintay at pinapanalangin, ano ba? Sabihin ko na ba to? Parang ayoko pa muna. Parang hindi, ay, wait lang, kasi hindi pa nagre-reply yung yung mananalo. Hindi pa nagre-reply yung mananalo, sabi ko, di ba dapat nakikinig? Ay, hindi, nag-reply na siya. Ito na, sabi niya, opo, nakikinig pa po ako. O, sige na nga. O, dahil dyan, yes, friend, lakas mo na muli ang volume ng radyo mo dahil ito na ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad maswerteng makatatanggap ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! 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 Yes, friend, congratulations sa'yo dahil hindi ka pa rin nagbabago ng istasyon na pinapakinggan. At eto na nga, baka ikaw na ang posibleng mananalo ng tumataginting na 500. Kanina nga ang hinahanap ni Biboy Bibo ay kasagutan sa simpleng katanungan na kung ilan ang letrang B as in boom. Hindi ko pwedeng sabihin, sayang. O, letrang B ha. Letrang B sa pangalan ni B-Boy Bibo. In fairness naman, may mga maling sagot. May sumagot 2. Bakit? Hindi ko alam. Baka yung B-Boy lang yung binilang. Pero eto na nga, wag natin patagalin pa. Congratulations sa pagmumukha mo. Ikaw ang nanalo. Rolando Silvano, congratulations! Meron kang 500 pesos handog sa iyo ng Yes FM at ng ACS Manufacturing Corporation Charm Fabcon Purple Eternity. Ang kanyang kasagutan, 4 po yung letter B. In fairness naman sa iyo, marunong ka na mag-alphabet. I love that for you. Tama, oo. Kasi nga, di ba, hello, may message mo na ako sa Facebook page ko, nandiyan na yung hint mo. Nagkamali pa rin talaga yung iba. I love that for you all, ha? Ay, pero marami rin naman yung tumama, in fairness. Para naman po sa mga sumali at hindi pinalad, huwag kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy pa rin tayo sa pamimigay natin ng papremyo. Abangan nyo lang po kung sinong susunod na DJ ang posibleng magpanalo sa inyo para sa ating ACS! 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 Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo
ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:46. Good night, BB.